Ipakilala ko sa inyo yung isa sa mga partner o kaagapay ng 34th Infantry Battalion dito sa Midsayap. Si Commander Aguila. Yan ang sikat na pangalan niya dito. Ibrahim Odin. 14 years old pa lang siya nung magsimula siya sa pagiging mujahidin. Marami na siyang dadaanan, sobrang dami nang nadaanan niya ng mga experiences. Pero ito kasi, ito yung una kong interview ng isang Magindanawan mujahidin na MILF commander ngayon, na kaibigang tunay ng 34th Infantry Battalion. So, Commander Aguila, pwede mo bang ikwento kung ang buhay mo? Ito sir, pinanganak ako nung 1982, October 31. Pinasok ko yung membro ng Mujahideen nung 14 years old ako. Parang hindi ako magkamali, natatandaan ko yata sir, 1995 yata ako pumasok ng MILF, naging Mujahideen ako. Mula nung pinasok ko yan, unang encounter ko sa Campo Umar, sa tinatawag nilang Campo Umar sa Pilis. 1995 yata, gano'n. Kalaban mo sina General Naparete no? Si GPA ngayon. Ito, sige. Unang duty ko yan, sir. Unang duty ko yan, pinatawag kami doon. First na duty namin yan doon. Duty pala ang tawag sa ganyan. 1 week yan, sir. Pero sa 1 week, first na duty ko doon sa Camp Umar, na-encounter namin yung tawag na Scout Ranger. Scout Ranger yung encounter namin doon. Sige, dali mo na. Medyo General Naparete, sir. Ito yung mga... Nagsimula nung kasi utos nang doon sa taas na kung makita yung mga doon, yung mga pinag-iinala nila na asset, yung mga tiroray doon. Sabi nila, barilin mo yan kasi yan yung yan yung guide ng papasok sa atin, ganon. So nakita ko yun, in-snipe ko, ewan ko kung tinamaan ba o hindi, ganon. So pagkagabi may response na, nandyan na yung Scout Ranger sa tumira sa amin. So lumaki yung bakbakan, lahat ng bata kasi medyo bata pa ako noon. Ano ka noon? Mga 14 years old? Running to 15 na ako noon. So ang sabi nila, lahat ng bata, ibaba yan. Ibaba. So hindi nagtagal yung encounter ko doon kasi lahat ng bata doon, pinababa nila. Kasi ka pa noon, 15 years old yan. Pero ang ganda naman ng katawan mo. Pero siyempre, wala pang. Nung panahon na lang nung naibaba kami, siyempre, papahinga, nagtraining ako ng basic. Nung panahon na naman ng nung gera dito sa Bambaran, doon simula hanggat matapos yung gera doon, hanggat guerrilla, year 2000. Naging guerrilla ako. Maraming kampo ng sundalo na pinasok namin. Marami din kaming kasamaan na nasawi. At halo ang lungkot at saya noong panahon ng guerrilla kami, sir. Ikwento mo nga yan. Actually, mahirap din eh. Natapos na nung Abubakar noon o hindi pa? Actually, nung natapos na yung Abubakar, nagpahinga kami. Abang nagpapahinga, nagsagawa ng training. So, nung nailipat yung duty namin dito sa Bambaran, sa Sapad, sa Matanog area, doon na naman yung yung panahon ni Presidente Rap. Andun ako noon. Kumbaga, sa Scout Ranger din ako noon. Magandang kwentuhan na to. Marami kami doon. Yun ang sabi ko, simula hanggat matapos yung gera doon sa Bambaran, hanggat naging guerrilla. Kasi nung mawasak ang kampo, naging guerrilla yung MILF noon eh. So, doon na yung masakit na
karanasan namin nung naging guerrilla. Palipat-lipat ka saan na lugar, kung saan yung utos na puntahan mo, doon ka na naman. Kung saan yung sabi doon sa taas, pagtawag yung area na to, tirahin nyo, ganun. So, meron ka sa ilog, sa bundok. Pero ang masakit doon, sir, ang karamihan doon sa amin, yung matatanda, pati yung mga kasamaan namin na delay yung, kumbaga yung budget ng namin, pang sarili mo yan eh. Kung saan ka mapadpad na lugar, kawawa talaga yung civilian na madatnan mo doon. Dahil sa pag wala nang pagkain, mag-aanap talaga yung civilian, paano kanila mabigyan ng pagkain para makaalis ka agad doon. Kasi natatakot din yung civilian, sir, na madatnan ka ng tropa ng sundalo doon, madadamay sila. So, ang ginagawa namin, pagka alis kami doon. Gaano kalaki yung mga grupo niya na noon? Actually, nung time nag-guerrilla ako, sir, yung dala-dala ko lang na tao is nasa 30 plus yan, mga 35, 37, ganun. Kasi lahat ng doon, hindi pwede na anong panahon ng guerrilla, hindi pwede yan na mag-conduct ka magdala ka ng tropa na marami. Kasi madali ka lang matrace eh. Kasi kahit saan yung MILF noon, di ba, inaabol, ganun. So kami, ang kadalasan na dala ko noon, nasa 35, 37. Paunti-unti yan, mabawasan yan eh. Kasi kada may gera, may mataman, may mamatay, ganun. So bawas ng bawas. Hanggat nung year 2000, guerrilla pa rin yan. Guerrilla pa rin year 2000. 2001, ganun. Hanggat sa naging 12 na lang yung natira sa akin na tauhan ko. Naging 12. Yung kwan na yan, mga 2000... 2001. Talagang kwan din. Oo. Ang natira sa akin na dala-dala kong tao na 37 o 35, naging 12 na lang nung 2001. So yun na nga, namatay na. Yung iba, naging paralyzed na, dead. Dahil sa nyo? Dahil sa atake ng atake, kung saan yung utos ng taas, doon na naman, kipagyera naman doon. Yung iba, mahanap na ng source na hindi na makasama. Kasi Gagawa na ng paraan para hindi na siya makasama doon kasi yung iniisip niya yung pamilya niya, ganun. Kasi ako noon, wala akong pamilya, naging platoon commander ako noon eh. Wala akong pamilya. Binatang-binata pa? Oo, binata pa ako. Ano ka lang noon? 2000, sabi mo 82 ka din, nasa ano ka? 82 ako na... Hindi nasa ano ka pa lang, 18, 19 years old ka. Platoon commander platoon ba ang commander tawag ako doon? noon. So nung year 2001, nagpahinga ako dito sa lugar ko, Chayat. Dito sa Sitio Makabimban, Barangay Palungogen. Pwede rin nga na, kasi nasa Bondre, din ang Barangay Andatuan. Northern Kabuntalan. Hey, Commander, ano nga muna? Balikan nga muna natin. Paano ka unang nakilala na di ba, nagpapakilala kayo para ikwento mo nga yung mga unang mong pagpapakilala sa loob ng MILF. Kasi hindi ka naman maging commander kung... Actually, tama yun, sir, no? Bago ka makilala na naging commander ka, o bago ako nakilala naging commander noon, naging platoon commander ako noon. Dahil siguro sa karanasan na makipagbakbakan, mga assaulting na ginagawa ko, o yung mga briefing ko sa mga tao ko, doon ako nakilala ng official ko noon na ito, dapat na ito bigyan ng pangalan. Kasi dati sunod-sunuran lang ako eh. Ano nga natin yung alamat ka eh. Kumbaga, galing ako 40 ID eh, binabanggit na pangalan mo eh. Na hindi ko akalain na dito pala tayo magkikita. So ako naman nung panahon na yun, commander ako ng Scout Ranger Company. So medyo yung mga labanan natin eh medyo magtatawanan na lang tayo. Pero gusto ko lang, kasi ewan ko kung kilala mo si Commander Swaib na inner guard ni Hashim Salamat. Siya ang una kong na-interview. Nasabi niya, sir, kayo ba yung nanggaling ng Lanao? Ano kami? Galing kami na muna, Kauswagan muna, bagbagan hanggang Kuwari, hanggang Igabay, ganon. Iba yung Ranger Company rito.
Pero yon mga panahon na yun, pare-pareho tayong mga bata at mandirigma. Pero Oo. ikwento mo nga paano ko nagsimula na maging, ito si Commander Agil. Ito, bata ka pa nun, hindi ka pa commander eh. Yung, paano ka nakilala? Actually, sir, nung pumutok yung pangalan na Commander Aguila, darating tayo sa 40 IV, kasi dyan nagsimula, sir. As, Diyan nakilala Tapos si na yan. Commander Aguila sa 40 IV. Nandahil sa 40 kaya IV, pala, binabanggit ka doon. nandahil sa 40 IV, nakilala si Commander Aguila. Bakit? Nung panahon ng pag-atake ng BIFF dito sa lugar natin sa Palungogen, first na-atake ng BIFF dito sa Palungogen, year 2014, hindi ko lang matandaan kung anong So, laktaw muna tayo. 2014 muna tayo. kasi Yung dyan na si ano, Commander Aguila muna tayo. dyan sige. na nakilala si Commander Aguila. Ganon. Nung pinasok ng BIFF yung lugar ko dito sa Palungogen, so marami nasaktan na kababayan ko ng mga Christian. Mm. Number one na ayaw ni Commander Aguila na madama yung civilian. Mm. Mula nung MILF ako noon, naging BIFF ako. Ang number one na ayaw ko talaga may madamay ng civilian, sir. Dahil, Dahil masakit din sa atin yan eh. Ako, kung bakit ayaw ko talaga na may madamay, lalo-lalo na yung Christian. Una kong asawa, Christian yan, pamilya Villanueva. Oh. So nung pumutok yung pangalan ni Commander Aguila, nandahil sa 40 IB. Tama yung sabi mo, sir, kilala ng 40 IB kung sino si Aguila. Oh. Dahil dito sa lugar ko, ilang beses na yan pinapasok, operation, puro 40 IB, ganun. Nung sumakit yung ulo ko, kasi tago ako ng tago eh. 2014 to 2014 to. 2014, tago ako ng tago. So, imailip pa ako niyan, imailip pa. So, sabi ko, tinawagan ko yung official ko sa imailip. Hindi ko nabanggitin yung pangalan kasi hire na siya ngayon eh. Sabi ko, sir, pwede ko ba tirain tong 40 IB pasok ng pasok dito? Sabi nila, yung imailip may negotiation sa gobyerno. Bawal yan, makabiolation ka, sabi niya. Kasi membro ka pa ng MILF, hindi pwede na galawin mo yan sila. Tago ka lang ng tago. So panahon na yon, dito na nagsimula kung bakit ko inambos yung 40 IB dyan. Kasi unang-una, yung anak ko, nagsakit na hospital, marami akong naisakripisyo na para ma-survive lang yung anak ko. Pangalawa, yung asawa ko namatay rin dahil din sa sakit. Parang yung isip ko kasi doon na tumakbo, bumalik doon sa tinatawag namin na jihad. Bumalik yung isip ko na magbalik yata ako sa jihad na tinatawag. Kumbaga balik mujahidin, ganun. Hindi, bakit? Hindi, mamaya kasi babalikan natin yung bago 2000 pa. Pero, bakit balik mujahidin? Mujahidin ka naman. Yun na nga, mujahidin ako noon, pero binaliwala ko yung pag-mujahidin ko noon ng ilang buwan lang. Nandahil lang doon sa hiningi ko na pabor doon sa official ko na tirain ko yung 40 IB na pasok ng pasok. So, yung baril na issue nila sa akin, kinuha. Kinuha nila yan. Sabi ko, kunin nila. Doon ko na kinontak si, banggitin ko na yung pangalan kasi surrenderes na ngayon. Yung official ko noon na si Ustad Abu Nawas Ibad. BIFF, Division Commander under by Bungos Paksyon. Yun. Sabi niya, ano ba yung Sabi ko, baka pwede mo ko tulungan. Pasok na pasok yung tropa ng sundalo dito. Tago ako ng tago. Baka magawa natin ng paraan, ganun. Sabi niya, sige. O doon, pinapunta ko sila dyan sa area ko. Pumasok, tamang-tama, pumasok yung 40 IB. Doon na nagsimula na nung naambos namin, almost mga 3 hours yata, putukan namin doon. Doon sa area, mga 3 hours, ganun. So, lumabas yung doon, lumabas yung pangalan ni Commander Aguila noon. Nandahil doon sa pagtira. Kasi sumapi na ako doon sa Pag-withdraw nila Commander Abunawa, sumama na ako. Sumama na ako pag-withdraw. Sumama na ako kung saan yung lugar nila, sumama na ako doon. Pagbalik ko dito sa area ko,
dala-dala ko yung spokesman ng Bungos Faction, si Abu Misri Mama. Sa akin nila pinagkatiwala yun si Abu Misri Mama. Kahit saan ako, dala-dala ko yun, yung spokesman ni Bungos Faction. Sa tuwing may utos yung sabi ko dito ka na lang para kasi nakikita nila na maging save ito si Abu Misri Mama kung sa akin. Actually, bago namatay yun, sir, walang isang buwan na pagkuha nila sa akin bago siya mapatay. Namatay ng sakit si Abu Misri Mama. So marami akong naging karanasan dito sa naging membro ko ng BIFF. Sumikat ang pangalan, nagdagdagan ng harassment sa Malagakit area from Pikawayan. Kasi nga, anong kaibahan ni BI? Lumaktaw tayo, mamaya balikan natin ang MILF days mo. Pero bakit, anong kaibahan ni BIFF nun? Parang kayo? Ano ba yung chain of command nyo nun? Paano yung, kasi parang sinasabi mo, isa ka sa mga leader talaga ng BIFF na, di ba? Nasa taas. So parang ikaw gumagalaw, mas malaya kang gumalaw, ganon, ng mga diskarte mo? Actually, ganon, sir. Kasi naging brigade commander ako ng BIFF. Ganon. Naging brigade commander ako, 3rd brigade under OB-10. OB-10. Ito si OB-10 pala is division commander under by Bungos Faction. Siya Bunawas pala siya yung kumbaga naging alalay ni Bungos. Bungos. So nung dito sa area na to, mula Datupiang papunta ko Tabato City, malaya kung gumalaw dito. Sarili ko diskarte yung ginagamit ko. BIFF BIFF. From BIFF. Ang pinakaayo ko lang dito, sa akin, binigay naman nila sa akin to, sir, no? Hiningi ko sa taas ng BIFF na about sa bombing regarding para civilian na madamay. Yun ang hiningi ko na hindi ko pwede gawin. Meron ka pa rin, bilang mujahidin, meron ka pa rin kayo tama at mali. Meron, sir. Kasi nung panahon ng bombing, uso yung bombing, no? Mula noon hanggang ngayon, yung Mitsayap, sir. Walang bombing siya na sumabog na may nadamay sa lugar ng Mitsayap. May sasabog na ID sa Mitsayap, kumbaga sa tabi-tabi lang. Gaano ka-importante ba na strategy o tactics ng BIFF yung bombing? Ano bang purpose nung pagbabaming sa inyo noon? Actually, sir, sa akin lang, no? Ang purpose sa pagbabaming kasi para marinig doon sa ibang bansa yung pangalan ng BIFF. Gano'n. Kasi pag gera ka ng gera lang dito, kulang yan eh. Hindi yan mapakinggan doon sa ibang bansa yan. Pero pag sisikat yung bombing, doon na. Kasi yung bombing, alam naman natin kung saan nanggaling yung trainer niyan eh. So doon na yan na makikita na ng ibang bansa na parang nag-impact yung program ng BIFF. BIFF, gano'n. Pero ano ba sa background mo, bakit ayaw mo ng ganon? Maliban sinabi mo yung asawa mo, dati asawa mo Kristiyano, ano pa yung ayaw? Kasi ikaw, gera talaga, pero bakit may bombing, nagpepreno ka? Actually, sir, mula pagkabata, ayaw ko talaga na may masaktan ako na sibilyan. Mula nung pumasok ako ng MILF, nakipaggera ako, yan yung natitira sa akin na, kumbaga, prinsipyo ko, sir, na naging mabuti na nagawa ko sa buhay ko. Kung may ma-hostage man kami, kinukuha ko yan sa mga kasamaan ko. Lahat ng sibilyan, akong bahala. Ganon. Ako bahala. So, binibigay naman, so safety lahat yan. So, ikaw na yung... Ako na yung nag-a-assist sa kanila para walang masaktan. Kasi, masakit sa atin yan, sir, eh. Masakit sa akin na may masaktan na sibilyan, lalong-lalo na bata, matanda, yan yung pinakaayaw ko talaga. Di tulad ng ibang mga kasamaan ko noon,
Wala silang pakialam na may masaktan sila. Minsan nga, nababalita pa yung mga ibang mga ano dyan na yung mga babae, ginagawa ng hindi maganda. Pero lahat ng tauhan ko, sir, sa akin mismo, number one na bawal sa akin na meron silang magalaw dyan o meron silang masaktan na sibilyan. Mamatayan man ako, sir. Nung nakipag-ira ko dito sa sa Malagakit area, Barangay Malagakit, sakop ng Pigkawayan, mayroon namatay dyan na tauhan ko, tinamaan ng mortar. Tapos yung pinsan niya, naging sa akin, sir, ng papatay daw siya. Sabi ko, hindi pwede. Civilian yan eh. Nung hindi ko na siya maawat, sabi ko, sige, pero magtanong ka doon sa loob ng civilian, doon sa eskwelahan, kung meron bang kapgo o meron bang sundalo dyan na na-hostage, yun ang tirahin mo. No. Ang nagkamali lang doon, may nagturo doon sa KAA na bagong graduate. So masakit din sa akin na nakasibilyan yun eh. Pero wala na akong choice kasi baka hindi ko naman yung binabantayan. Baka hindi ko maano na patayin lahat yung civilian doon dahil lang doon sa isang tao ko na namatay, ganun. So kaya may nadamay doon na So yung mga ibang tauhan ko, sir, na ayaw sumunod sa akin, pinalipat ko yan. Pinalipat ko yan sa ibang commanders kasi masakit talaga sa akin. Yan yung natira sa buhay ko na siguro naging maganda na nagawa ko na hindi magdamay ng sibilyan. Bigyan mo nga ako ng background mo. Ano yan? Dahil sa paano ka pinalaki ng parents mo? Saan nanggaling yung ganyan na na values mo? Values ang tawag kasi diyan na paano ka lumaki? Yung kadalasan yan o baka may ibang pangyayari sa buhay mo na bakit ganun ka? Bakit ganun yung utak mo? Actually, sir, lumaki kasi ako sa Christian area eh. Okay. Lumaki ako sa Christian area, tapos yung tatay ko naman, maliit pa ako nung namatay siya, pero naalala ko, yung iniwan niya sa akin nung bago siya mamatay. Alam ko, sabi niya, sa lahat ng mga anak ko, balang araw, ikaw yung kikilalanin sa pamilya natin, ganon. Pero ang iwan ko lang sa iyo, sabi ng tatay ko, ang hiling ko lang, kahit anong mangyari, papasok ka man kung anong grupo, wag na wag kang sasaktan ng walang kinalaman sa kung ano man yung papasukin mo dyan. Christian man yan, Muslim, wag na wag kang sasaktan ng civilian. Kasi yun lang yung daladala ko, sir, na yung iniwan ng tatay ko sa akin ng mensahe na kahit anong mangyari, kahit saan ako, kung saan man ako mapadpad, alagaan ko yung civilian na hindi madamay. Ang father mo ba dating mujahid o Dating mujahidin. anong background niya? Actually, sir, hindi ko na nasubaybayan yung background ng tatay ko noon kasi MIM pa, black shirt? Black shirt pa eh. Black shirt pa. So, 1960s yan, 1970s. Grade 2 ako kasi nung namatay yung tatay ko. Encounter. Hindi, sakit lang. Sakit. Pero yung mga pananaw niya sa buhay, pinamana sa iyo na alam din niya na maaring sumunod ka sa yapak niya, ganon? Ba't kaya niya naisip yun? Kasi sir, yung mga anak niya sa una niyang asawa, walang hindi sila pumasok sa Mujahideen. Nasa office sila kasi nakatapos sila ng tapos hanggang ngayon nasa office pa rin yung trabaho nila, yung mga kapatid ko sa ibang nanay. So ako lang, sa lahat kami na magkakapatid, ako lang yung pumasok sa Mujahideen. Sige nga, ano bang pagkaintindi mo ng mujahid? Mujahid kasi isang tao, mujahidin maraming tao. Di ba? Sige nga, anong pagkaintindi? Actually, sir, sa tawag sa amin dahil sa tawag sa amin na jihad, fisabilillah, kaya nagkaroon ng mujahidin. Kasi ang tawag kasi na jihad, yung mga mujahidin kasi, pag ikaw mujahid, pumasok ka lang sa mujahid para
makatanggap ka ng pera o ano yung manggaling sa iba't ibang lugar, iba't ibang sibilyan, hindi ka talaga mujahid. Ang tinatawag na mujahid, yung kusang loob ka sumama sa grupo ng MILF o ano bang grupo dyan na tinatawag na jihad, nang dahilan sa paninindigan kay Allah. Yan. At nung 14 years old ka, nung pumasok ka, yun na yung Oh, yun. yun na yung alam mong yun ang tatahakin mo na mundo. Oh. Nung 14 years old ako, nang dahil sa official ko noon na platoon commander, sabi niya, ganito, yung mga ustads na nang dahil sa, tayo Islam, so alam natin yung tinatawag na jihad, nang dahil sa pananamba kay Allah, so doon tayo nainganyo para pasukin yung grupo na yun. So, maraming nangyari, hindi dapat mangyari. Maraming masakit na karanasan. So, tinis natin yan nang dahilan sa tawag na jihad. Yan ang first episode ni Commander Aguila. Isang alamat dito sa Midsayap.